ng konti pa kesa ngayon. Char! Hindi. Seriously? Seriously, what would you Oo. ask the Lord? Siguro hindi ako mag-aas. Magpapasalamat ako sa Kanya kasi may mga bagay na I don't deserve pero binibigay niya sa akin nang hindi ko hinihingi sa Kanya. Totoo. Thank you, Lord! You're the best! Eileen, Ama. sa dami ng pinagdaanan, the good and the bad, katulad ng sinabi mo ngayon, kahit hindi ko deserve, ibinibigay ng Lord. Doon sa, lalo na yung mga kontrobersiya na nakita ng publiko, ano yung karanasan mo na nagbigay talaga sa'yo ng pinakamahalagang leksyon? Siguro yung isa lang to, hindi naman lahat. okay. Siguro pag yung may kaaway ka, lalong-lalo na yung ex-husband mo, wag mo siyang sisiraan or aawayin sa publiko kasi darating yung time na pag hindi ka nagalit, baka dumating yung time na yung anak mo ang galit doon sa tatay nila, which is hindi naman deserve ng tatay nila kasi iba naman ang treatment ng tatay doon sa mga anak kaysa trato niya sa'yo nung kayo pa. Ang ganda nun. Hindi kasi niya kasalanan. And magsisisi ka eh. Pag yung kunyari, hindi ka nagalit, tapos yung anak mo na ang yung galit. anak mo yung galit, tapos ayaw niyang i-acknowledge yung father, hindi maganda eh. In fairness, at least yung mga anak ko, kahit nung araw yung binivisit-visit kasi yung Miguel sa mga anak ko, yung, naku, yung papa niyo, blah, blah, blah. In fairness, mahal na mahal nila yung papa niya. Hindi na nila inabsorb. Siguro sabi lang nila, luka-luka naman tong nanay ko, huwag na namin i-absorb. Pero alam din kasi ng mga anak mo na mahal na mahal na mahal mo sila. Ako naman ang iiyak. Alam ng mga anak mo yan eh. Kahit anong nangyari sa iyong buhay, kahit ano ang kanilang narinig, nakita nila kung paano mo sila minahal. Yes. Hindi ka talaga nagkulang. Minsan tinatanong ko sila kung nagkulang ba ako or mga anak, ano ba, okay ba akong nanay? Sinasagot naman nila, oo ma, sobra-sobra naman yung binigay mo sa amin. Parang thank you kasi minsan nagdududa ako na, baka hindi ako ganun kagaling na nanay. Alam mo, minsan meron ka mga ganong questions. Pero in fairness naman, sabi nila, Mama, the best ka, ganyan. Eileen, what have you become dahil sa iyong dalawang ina? I think, Kasi isa pa yan sa mga tinawid mo sa buhay mo. I think I became a strong woman, hindi lang strong woman, but a religious and a believer of God. Yung proseso ng pagpapatawad, paano mo narating yung, I don't know kung tama yung word ko, pagpapatawad sa parehong ina mo? Yung biological na nanay ko, siya yung humingi ng tawad sa akin. Sabi niya, anak, hindi naman talaga kita gustong ipamigay. Kaya lang, siyempre mahirap kami. Tsaka yung nanay ko, parang alam mo yung matandaan na nangako siya sa nanay ko na pag babae yung naging anak niya, papamigay, ibibigay niya sa ate ko. Parang aso lang, di ba? Parang, pag yung batik-batik, akin na lang, ha? Parang ganun yung nangyari. So, nung nagsasorry siya, sabi ko, Nay, huwag ka mag-sorry kasi yung pagbibigay mo ng buhay sa akin, hindi mo na kailangan mag-sorry kasi doon, thankful na ako na binigyan mo ako ng buhay. Okay na yun sa akin. So, hindi mo kailangan mag-sorry kasi alam ko naman na mahirap lang tayo, kaya kailangan ipamigay mo ko. Okay na yun. Sabi ko, wag ka mag-sorry, Nay. So, yun yung ko. Kasi, parang iba pala ang pakiramdam pag nagsosorry sa'yo yung nanay mo na nagbigay sa'yo ng buhay. Pero ang maganda nun, yung dulo ng mga kwento nila, maayos ang lahat. If you were to talk to the 18, 20-year-old Eileen, anong sasabihin mo sa kanya? Sasabihin ko sa kanya, dapat sinusunod mo yung nanay mo na nung nagsasayaw-sayaw ka sa FEU, sinasabi niya, huwag kang nagpapaa kasi malamig ang semento. Ayan ngayon, ang dami mong ugat.
Oo. Ang dami ko ugat. Oo, sa lahat ng mga boys, ganito, sa lahat ng mga, Ito naman, brother. Eileen, sa lahat ng mga boys na nagmahal at minahal ka, at sa lahat ng mga boys na hindi ka pinansin, ano ang nais mong sabihin sa kanila? It's your loss. Yeah. Lumabas yung accent. Yeah. Pero pag isa, wag na kayo ulit hihingi ng lechon. Chika lang. Alam mo, ikaw. Ikaw baka manahingan ka na ng lechon. Oo. Ilang beses? Ilan ang binigay mo? Ako, isa lang. Isa lang. Oo. Sabi ko, kayo nagpe-fiesta? Bakit kayo humingi ng lechon? Di wag na kayo mag-fiesta. Hindi kasi pangako ko kay mama eh. Pero, nagbigay pa rin. Ang lechon. Ikaw rin, ilang lechon na bigay mo? Isa lang. Mamatay? Oo, huwag ka nang magtanong. Ikaw naman. Ay, nako, nakakatawa. Ay, nako. Huling katanungan. Nama. Ano ang iyong pinakamalaking achievement sa buhay mo? Ako, As of now. I mean, of course, counting ika nga ng mga achievements. I think the biggest achievement na na-acquire ko sa buhay ko ay ang pagiging isang mabuting ina at asawa. Ganda. Kasi 'di ba, sabi nila, ang popularidad nawawala yan, ang kasikatan nawawala yan. Pero pag namatay ka, yung pagiging mabuting tao mo, mabuting ina mo, at mabuting asawa mo, yun ang sasabihin ng tao sa'yo. Hindi naman nila sabi, That's true. sino nga ba yung sikat na si ganyan? Ako nakalimutan ko na eh. Pero 'di ba pag ay, naku, yan si mabuting ina yan. Mahal-mahal niya yung anak niya. Naku, si ganito, ganyan yan. Di ba, ganun yun? At dahil dyan, may bulaklak ka. Maraming salamat, Ama.